Guys, naniniwala ba kayo na may katapusan ang mundo? Ano sa tingin niyo? Tara ating alamin sa Biblia kung ano ang sinasabi nito. Pakinggan natin ang usapin ito. Katapusan ng mundo. Ano ang sinasabi ng Biblia patungkol sa katapusan ng mundo? Ang pangyayaring ito na karaniwan ding tinutukoy na katapusan ng sanlibutan, ay inilarawan sa 2 Pedro Kapitulo 3 versikulo 10, datapwat darating ang araw ng Panginoon na gaya ng magnanakaw. Na ang sangkalangitan sa araw na iyan ay mapaparam na kasabay ng malaking ugong, at ang mga bagay sa langit ay mapupugnaw sa matinding init, at ang lupa at ang mga gawang nasa lupa ay pawang masusunog. Ang hangganan ng mga pangyayari sa kasaysayan na tinatawag na araw ng Panginoon, ay ang panahon kung kailan tatapusin ng Diyos ang kasaysayan ng tao upang hukuman ang lahat. Sa panahong ito, ang lahat ng nilikha ng Diyos maging ang mga langit at lupa, Genesis Kapitulo 1 versikulo 1, ay kanyang gugunawin. Ang panahon kung kailan ito magaganap, ayon sa nakararaming iskolar ng Biblia, ay sa katapusan ng 1,000 taon ng paghahari ni Hesus sa lupa na tinatawag na milenyum. Sa loob ng 1,000 taon, maghahari si Hesus sa lupa sa Jerusalem at uupo sa trono ni David, Lucas 32 minuto pasado 1:33, at maghahari ng may kapayapaan sa pamamagitan ng kanyang kamay na bakal, Pahayag Kapitulo 19 versikulo 15. Pagkatapos ng 1,000 taon, palalayain si Satanas at muling tatalunan, at itatapon sa loang apoy, Pahayag Kapitulo 20 versikulo 7 hanggang 10. At pagkatapos ng huling paghuhukom ng Diyos, mangyayari ang katapusan ng mundo na inilarawan sa 2 Pedro Kapitulo 3 versikulo 10. May ilang sinasabi sa atin ang Biblia tungkol sa pangyayaring ito. Una, ito ay pandaigdigan ng lawak. Ang mga langit ay tumutukoy sa pisikal na kalawakan, nagugunawin sa pamamagitan ng isang napakalaking pagsabog, posibleng sa pamamagitan ng isang atomic o nuclear na reaksyon na tutuno sa lahat ng nalalaman nating materyal sa buong kalawakan. Ang lahat ng bagay sa kalawakan ay matutunaw sa matinding init, 2 Pedro Kapitulo 3 versikulo 12. Ito ay isa ring napakaingay na pangyayari na inilarawan sa iba't ibang salin ng Biblia bilang atungal, NIV, malakas na ugong, KJV, malakas na ingay, CEV, at isang nakabibinging pagsabog, AMP. Walang duda kung ano ang mangyayari, makikita at maririnig ng mga tao ang pangyayaring ito kung kailan, ang mga bagay sa langit ay mapupugnaw sa matinding init, at ang lupa at ang mga gawang nasa lupa ay pawang masusunog. Pagkatapos, muling gagawa ang Diyos ng isang bagong langit at bagong lupa, Pahayag Kapitulo 21 versikulo 2, kung saan naroon ang bagong Jerusalem, verses 2, ang sentrong syudad ng langit, isang lugar ng perpektong kabanalan na bababa mula sa langit patungo sa bagong lupa. Ito ang syudad kung saan titira ang mga hinirang magpakailanman, ang mga taong nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay ng Kordero, Pahayag Kapitulo 13 versikulo 8. Tinukoy ni Pedro ang bagong langit at lupang ito na, bagong langit at bagong lupa, na tinatahanan ng katwiran, 2 Peter 13 minuto pasado 3. Maaaring ang pinakamahalagang aspeto sa paglalarawan ni Pedro sa araw na iyon ay ang kanyang pangungusap sa mga talatang 11 hanggang 12. Yamang ganito ang magiging wakas ng lahat ng bagay, italaga na ninyo sa kanya ang inyong sarili at mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban samantalang hinihintay ninyo ang araw ng Diyos. Magsikap kayong mabuti upang madali ang pagdating ng araw na iyon, araw ng pagkatupok ng kalangitan at pagkatunaw sa matinding init ng mga bagay na naroon. Alam ng mga Kristiyano ang mangyayari sa hinaharap at dapat tayong mamuhay sa isang paraan na nasasalamin sa ating buhay ang ating pangunawa tungkol sa bagay na ito. Ang buhay na ito ay lilipas at ang dapat nating higit na pagtuunan ng pansin ay ang paparating na bagong langit at bagong lupa. Ang ating banal at makadiyos na pamumuhay ay dapat na magsilbing patuto sa mga taong hindi pa nakakakilala sa ating tagapagligtas at dapat nating ibahagi sa iba ang tungkol sa Panginoong Hesus-Kristo upang makatakas sila sa nakapangangilabot na hantungan ng mga taong tumatanggi sa katotohanan. Naghihintay tayo ng may buong pananibik para sa kanyang anak na si Hesus.
Siya ang muling binuhay na magbabalik mula sa langit at magliligtas sa atin sa darating na puot ng Diyos. Unang Tesalonika Kapitulo 1 Versikulo 10. Guys, pasuporta naman ang YouTube channel ko, huwag kalimutan mag-subscribe, like, share. Maraming salamat po. God bless you all.